May mga lihim na nakabaon ng malalim sa kadiliman, kung saan ang mga tao ay hindi nangahas tumapak, kung saan ang mga sumpa ay nabubuhay pa sa anumang parusa mula sa Diyos. At sa isang liblib na nayon sa gitna ng gubat, may isang batang babae na nagngangalang Elisa, ang anak ng isang matandang albularyo, na nakipaglaban sa mga nilalang na hindi sa mundong ito. Sumilip si Elisa sa bintana habang nagsasagawa ng healing ritual ang kanyang ama. Sinusundan ng mga mata niya ang isang binata na tahimik na nakatayo sa di kalayuan, si Gimo. Isang tingin na parehong banayad at malamig. Binalaan siya ng ama na ang binata ay hindi isang ordinaryong tao. Nasa kanyang dugo mayroong isang bagay na hindi malinis. Isang bagay na pumatay sa kanyang ina. Napaluha si Elisa nang pagbawalan siya ng kanyang ama. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw. Kung buhay pa ang iyong ina, hindi kanya hahayaang lumapit sa kanya. Ngunit ang pag-ibig ng isang inosenteng babae ay palaging mas optimistiko kaysa sa anumang masamang palatandaan. At kung minsan ang halaga ng isang yakap ay ang buhay ng isang buong angkan. Bumagsak si Elisa sa kalagitnaan ng gabi, hawak ang tiyan, humahagulgol ang bibig sa sakit. Sa labas, umalingaw ang tunog ng pagkamot sa pinto at paghingal. Kapag ang isang batang babae ay nabuntis ng isang nilalang na hindi nilikha ng Diyos, hindi na ito kwento ng pag-ibig. Ang ama ay nakatayo sa gitna ng kagubatan. May hawak na isang anting-anting na nakaharap sa isang pulang mata na nilalang na gumagapang na pabaliktad sa isang puno ng kahoy. Iyon ang simula ng isang madugong digmaan sa pagitan ng tungkulin, pag-ibig at isang sumpa na hindi kailanman napatawad. Anak ng albularyo na buntis ng aswang, the true story of the devil's bloodline. May mga tao na hindi ipinanganak para mamuhay ng ordinaryong buhay. May dala silang mga utang sa dugo, mga sikretong hindi masasabi. At sa lumang bahay na yon sa paanan ng bundok nakatira ang ganoong tao. Benelihim tagata. Si A. Camidong, isang matandang may uban, ay nagsasagawa ng exorcism sa isang batang patuloy na umiiyak. Ang mga tradisyonal na anting-anting ay sinusunog, ang manipis na usok ay naglalabas ng madilim na liwanag. Camidong, malambing ang boses, seryoso ang mga mata. Ang nakakapit sa batang ito ay hindi isang sakit, ngunit isang mensahe mula sa kabilang panig ng hangganan. Umiling at tumango ang ina ng bata. Gumuhit siya ng simbolo sa dugo ng manok sa noo ng bata. Tumigil ang bata. Albularyo ako. Alam ko kapag ang dilim ay gumagapang sa laman at dugo. Elisa, yan yi babae ay panahon ng pag-ibig. Sa loob ng bahay, si Elisa, isang 17 anyos na babae, ay nakaupo sa tabi ng bintana. Hawak ang isang romance book sa kanyang kamay. Sinulyapan niya ang kanyang ama sa bakuran na nagwiwisik ng tubig na panggamot sa paligid ng bahay. Elisa, pabulong. Walang aswang, walang demonyo. Kwento lang para takutin ang mga bata. Sa labas, isang figura ang tahimik na nakatayo sa dulong bahagi ng kalsada ng nayon. Gimo. Bahagyang ngumiti. Isang tahimik na paghaharap. Nang gabing iyon, katatapos lang maghugas ni Elisa ng pinggan nang tawagin siya ng kanyang ama. Camidong, sa mahinang boses. Nanginginig ang mga kamay mo. Irregular ang pulso mo. May tinatago ka ba sa akin? Elisa, iwas sa kanyang mga mata.
Wala yon, Itay. Kamidong mahigpit. Maraming bagay na ipinaglaban ni Itay na hindi tao. Alam niya kapag may kakaibang enerhiya na pumasok sa dugo ng isang inosenteng tao. Nagulat si Elisa. Ngunit pinipilit niyang maging kalmado. Wala siyang lakas ng loob na magkwento tungkol sa mga pagkakataong nakilala niya si Gimo sa kabubatan. Yan di unang pagtitipon. Dumaan si Elisa sa maliit na batis kung saan madalas siyang nagtatago sa kanyang ama para magbasa ng mga libro. Ngayon, naghihintay si Gimo. Gimo na may mainit na ngiti. Hello Elisa. Dinalhan kita nito. Pag-abot ng isang kwintas na gawa sa kahoy, nilagyan ng mga sinaunang simbolo. Elisa, nahihiya. Saan mo nakuha? Gimo nakatingin sa malayo. Mula sa isang patay na tao upang protektahan ang buhay. Napapikit ang kamera sa mga mata ni Gimo, isang kislap ng pula ngunit mabilis na nawala. High sensation. Gabi. Himbing na natutulog si Kamidong. Bigla siyang nagising. Isang itim na usok ang umaagos sa kusina. Kinuha niya ang anting-anting, inilabas ang isang bote ng banal na langis at bumulong. Kamidong, unggol. May naamoy ang bata. Hindi lahat ng tao ay may ganoong mga palatandaan maliban kung Tumayo siya, tumingin sa kwarto ni Elisa. Lukot ang mukha niya. Nagsisimulang bumigat ang paghinga niya. Ang batang pag-ibig ay madalas na matamis ngunit kung ito ay nagmula sa isang namamanang bangungot, kung gayon ang bawat yakap ay maaaring maging isang imbitasyon sa kamatayan. At si Kamidong, na minsang nagsunog ng katawan ng aswang sa kalagitnaan ng gabi, ay nahaharap ngayon sa katotohanan hindi niya pinangahasang isipin sa buong buhay niya. Na ang sarili niyang anak na babae ay maaaring maging gateway sa pagbabalik ng mga extinct species. Kapag ang pag-ibig ay bawal, hindi ito nawawala. Nakahanap ito ng ibang paraan, nagtatago sa gabi at namumulaklak na may pinakanakakatakot na mga ugat. Si Elisa ay lumalabas ng bahay tuwing gabi. Nakilala niya si Gimo sa gilid ng kabubatan. Isang batang lalaki na malugod siyang tinanggap ng malumanay na yakap at mga kwento tungkol sa isang mundo na hindi kailanman mauunawaan ng mga tao. Gimo, hinaplos ang kanyang buhok. Kung alam mo kung sino ako, tatayo ka pa ba dito? Elisa, nakangiting malungkot. Kung natatakot ka sa akin, hindi ka na in love at first sight. Naghahalikan sila sa ilalim ng liwanag ng buwan, ngunit mula sa malayo, isang pares ng pulang mata ang nakatingin sa mga dahon. Umaga. Walang isip na nakaupo si Elisa sa beranda. Nagsusuka siya, hawak ang tiyan niya. Noong nakaraang gabi, siya ay natulog, umalis sa kanyang silid, at nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang kanyang mga mata ay dilat at walang buhay. Kamidong, tahimik na nakatayo sa likod ng pinto, nakatingin sa kanyang anak. Ang iyong dugo ay nagbabago. Kumuha siya ng karayom mula sa kanyang bulsa. Tinusok ang dulo ng daliri ni Elisa habang natutulog. Tumutulo ang dugo at umuusok ng bahagya kapag nahuhulog ito sa banal na tubig. Kamidong whispers. Hindi maaaring ito ay hindi na dugo ng tao. Kaharap ni Elisa si Gimo sa kakahuyan, sumisipol ang hangin sa mga sanga. Ang kanyang mga mata ay pula. Elisa, naninginig. Buntis ako pero hindi ako sigurado kung normal na sanggol iyon. Matagal na natahimik si Gimo sa kalumuhod. Gimo.
Ako ay isang aswang, Elisa. Isang anak ng kadiliman, ngunit hindi ko ginustong mamuhay tulad nila. Tumakas ako upang hanapin ang aking pagkatao, upang mahanap ka. Umurong siya, natakot, ngunit humakbang pasulong, hinawakan ang kamay ni Gimo. Elisa, hindi ko na alam kung kanino dapat pagkatiwalaan. Ang tatay ko laging nagsisinungaling para manatili ako sa tabi niya. At ikaw itago mo ito sa akin. Gabi na. Nagising si Camidong mula sa isang bangungot. Sa panaginip, nakita niya si Elisa na nagsilang ng isang itim na nilalang na may pakpak at matatalas na ngipin. Ang buong nayon ay nasusunog sa dugo. Camidong, bumubuhos ang pawis sa noo, paos ang boses. Hindi ang batang iyon ang gate. Naghahanap siya ng mga sinaunang anting-anting, gumuhit ng mga hugis sa sahig. Bumubulong siya ng mga incantation sa sinaunang wika na halos nakalimutan na. Umuwi na si Elisa. Ang kanyang ama ay naghihintay para sa kanya sa kadiliman, na may hawak na isang bando ng wormwood at isang ritual na kutsilyo. Camidong, humihis ng mahina. Nagdala ka ng sumpa sa bahay na ito, Elisa. Elisa, humihikbi. Anak ko yan. Ang laman at dugo ko. Wala kang karapatan para iwanan ko siya. Katahimikan. Sa wakas, ibinaban niya ang kutsilyo sa altar. Camidong. Then pray na mas tao siya kaysa demonyo. Dahil kung hindi tatapusin ko ang lahat sa sarili kong mga kamay. Kapag ang isang bata ay hindi pa isinilang ngunit tinatawag ng parehong buwan at impyerno. Kung dayon ang pag-ibig ay hindi na kaligtasan, kundi ang simula ng pagkawasak. Kapag ang pulang liwanag ng buwan ay sumikat sa nakalimutang lupain. Ang tila patay ay nakahanap ng daan pabalik. Isang mabigat na gabi. Si Camidong ay nagsisindi ng insenso sa bahay. Ang liwanag ay kumikislap. Si Elisa ay pagod na pagod sa bahagyang pag-urong. Nakatayo si Gimo sa may bintana, nag-aalala ang mga mata. Biglang umihip ng malakas, namatay ang kandila, bumukas ang pinto. Gurang Sepio, sa paos at malalim na boses na parang tunog ng mga batong nagbabanggaan. Matanda ka na, Camidong, pero hindi ka pa rin natutong sumuko. Siya ay nakatayo roon, isang lantang figura. Ang mga mata ay kumikinang na pula, ang balat ay namumula, ang itim na balabal na nabahiran ng matinding dumi. Ang amoy ng lumang dugo ay kumakalat sa silid sa hangin. Camidong, rerin. Gurang Sepio, buhay ka pa ba? Sepio, nakangiti. Hindi lang buhay kundi darating din para bawiin ang akin. Ang bata sa sinapupunan ng iyong anak na babae, ang huling link ng aking bloodline. Sa paligid ng nayon, ang mga madilim na anino ay gumagapang sa mga bubong, ang mga tiktik ay sumisigaw sa hangin. Ang mga tao ay sumisigaw, ang mga sulo ay sunod-sunod na namamatay. Isang pamilya ang hinila mula sa kanilang mga higaan. Umaalingaw-ngaw ang iyak ng mga bata sa gabi. Agad na ikinandado ni Camidong ang pinto, gamit ang mga anting-anting sa paligid ng bahay. Si Gimo ay nagbabantay sa tabi ni Elisa. Gimo, tense. Ako. Nararamdaman ko sila. Mga taong katulad ko pero mas madidilim. Tinatawag nila ako sa totoong pangalan ko. Sa dugo. Camidong, hinawakan ang braso ni Gimo. Dapat kang pumili. Alinman, protektahan si Elisa o bumalik sa iyong uri. Sa labas, ang tunog ng mga kuko na kumakayod sa bubong.
Isang anino ang bumagsak sa harap ng pinto, isang kalahating tao, kalahating paniki na aswang ang umuungol. Pumasok silang tatlo sa likod ng pinto, tumatakbo sa kakahuyan. Napahawak si Elisa sa kanyang tiyan, sa sakit. Inalalayan siya ni Gimo, si Kamidong ay tumatakbo sa likod, hawak ang anting-anting at ang ritual na kutsilyo. Isang sanga ng puno ang dumaan, palapit ng palapit ang ingay sa likod. Biglang lumusot ang isang aswang mula sa itaas, umawit si Kamidong, naghagis ng sagradong pulbos, boom. Kumikislap ang bughaw na liwanag, tumakas ang nilalang na sumisigaw. Elisa, pabulong. Hindi ako makahinga, ang tiyan ko ay naninigas. Lumuhod si Gimo sa tabi niya sa takot. Gimo, sumisigaw. Dad, manganganak na siya. Tumingin si Kamidong sa langit, ang buwan ng dugo ay nakasabit sa gitna ng kabubatan. Pagkatapos ay tinitingnan ang kanyang anak na babae na nagdurusa sa walang laman na lupain. Alam niya, ito ay hindi lamang panganganak, ito ay pagbubukas ng isang sumpa. Namilipit si Elisa, hinawakan ng mahigpit ni Gimo ang kamay, nanininig ang bibig habang nagdarasal. Itinabi ni Kamidong ang kutsilyo, nanininig ang kamay. Kamidong, unggol. Kung ang bata ay walang kaluluwa ng tao, tatapusin ko ito bago magbukang liwayway. Gimo, tumingin, sumisitsit. Wala kang karapatan. Anak ko yan. Kamidong. So sigurado ka bang sa'yo yan? O kay Scipio? Sandaling katahimikan. Umiiyak si Elisa. Elisa, nasasakal sa luha. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Ngunit ito ay isang buhay. Ito ay isang tao, hanggang sa ito ay ipanganak. Binayaan ni Gimo, iniyuko ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano siya, tao o isang mamamatay tao na species. Iyan di unang iyak. Lumagundong ang langit. Isang kidlat ang tumama sa malapit. Kinuha ni Kamidong ang kutsilyo, dahan-dahang lumapit kay Elisa. Pagkatapos ay umalingaw sa kagubatan ang sigaw ng isang sanggol. Lumuhod si Gimo, namumula ang mga mata. Tumayo si Kamidong. Hawak ni Elisa ang dugo ang sanggol, nanginginig at tumatawa habang lumuluha. Elisa, pabulong. Ito ang anak ko. At buhay ito. Sa malayo umaalingaw ang malamig na tawa ni Gurang Scipio. Scipio, ang kanyang boses ay umaalingaw na parang kulog sa kanilang isipan. Nabubuhay ang maging kahalili sa isang buong dinastya ng kadiliman. Ikaw kakasimula pa lang. At kapag ang isang bagong buhay ay isinilang sa gitna ng impyerno, ang tanong ay hindi na sino ang ama, ngunit magiging pag-asa ba ang batang ito o ang pagbubukas sa Apocalypse? Kapag ang isang bagong buhay ay isinilang sa gitna ng pag-ungol ng dyablo, walang makatayo sa gitna ng pila. Kung pumatay ka o papatayin. Madilim na gabi. Kakapanganak pa lang ni Elisa, hawak ang sanggol na nanginginig sa kanyang mga bisig. Ang lupa sa paligid niya ay nabahira ng dugo at alikabok. Nakatayo sa likod niya si Gimo, pawis at dugo sa buong katawan. Mula sa ambon isang figura ang lumilitaw, Gurang Scipio. Mabagal siyang lumakad palabas, nakasandal sa isang patpat. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang balat ay maputi tulad ng mga labi ng isang mahabang apoy. Scipio, boses na paos na parang bato. Hello? Elisa? Apo ko ba yan? Tumayo si Kamidong sa harap ng kanyang anak, naglabas ng anting-anting at isang ritual na kutsilyo.
Tumabi si Gimo, hinarangan siya. Gimo, sumisingit sa kanyang mga ngipin. Hindi mo siya apo. Anak ko siya. Sepio nakangiti. At ikaw? Sino sa tingin mo ang nasa larong ito? Anak ka ng isang taksil, isang taong tumanggi sa kanyang sariling uri. At iyon ang dahilan kung bakit pinatay ko ang iyong mga magulang. Napahinto si Gimo. Nanlaki ang mga mata. Natigilan din si Elisa. Iyon ay masakit na katotohanan. Lumingon si Camidong kay Gimo, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Camidong, ang iyong mga magulang lumapit sa akin para humingi ng tulong, ngunit nang malaman nila na ang kanilang anak ay may halong dugo, tumanggi ako. At sila ay pinaghiwa-hiwalay sa gitna ng kagubatan ni Sepio mismo. Si Gimo ay sumigaw, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, ang kanyang mga kuko ay humahaba, ang kanyang mga pangil ay nakalabas, ngunit ang kanyang mukha ay may luha pa rin. Gimo, ungol. Bakit? Bakit lagi mong pinipiling pumatay sa halip na iligtas? Niyakap ni Elisa ang sanggol, umiiyak. Lumabas yan ni away. Nanginginig ang langit. Mula sa direksyon ng kagubatan, lumilitaw ang dose-dose ng mga aswang, gumagapang, lumilipad malapit sa lupa. Ngunit hindi lahat sila ay nakatingin sa Camidong. Napalingon ang ilan kay Sepio. Tumili sila, maulap ang mga mata, senyales na tinamaan sila ng sinaunang spell. Camidong, pag-awit sa sinaunang wika. Mga nilalang ng dilim, bumalik kayo sa katotohanan. Ilang aswang sumisigaw, sumugod kay Sepio, pinupunit ang kanyang laman. Sepio sumisigaw. Taksil! Insekto! Ako ang iyong ama. Ngunit ang iba ay nanatiling tapat, nagmamadaling salakayin sina Gimo at Camidong. Gimo's choice. Sa gitna ng kaguluhan, suray-suray si Sepio, sumisigaw at umawit para summon ng mas maraming spirit energy. Lumingon siya kay Elisa na nakahawak sa sanggol. Tumalon si Gimo sa kanyang harapan, naputol ang mga kuko ni Sepio sa kanyang dibdib. Tumalsik ang dugo. Sepio, hindi mo ako matatalo. Ang iyong dugo ay mahina, hindi kasing dalisay ng sa akin. Gimo, pinipigil ang sakit, duguan ng mga mata, sinaka ng mga kamay ang leeg ni Sepio. Hindi ko kailangan ng purity. Kailangan ko lang sapat na pagmamahal para lumaban hanggang kamatayan. Ginamit niya ang ritual na kutsilyo ni Camidong, tinutusok si Sepio diretso sa kanyang dibdib, ang lugar kung saan naninirahan ang kaluluwa ng spell. Sumiklab ang liwanag. Si Sepio ay sumisigaw ng malakas. Umiiyak ang bata. Isang maliit na tunog sa gitna ng hiyawan. Ngunit napatigil ang mga aswang na isinumpa. Nakatingin sila sa bata na parang natulala. Elisa, pabulong, niyayakap ang kanyang anak. Ang anak ko ay anak ng liwanag at kadiliman. Ngunit ang kanyang puso ay tao. Tumayo si Camidong, nasugatan, at idinikit ang huling anting-anting sa lupa. Isang proteksyon na bilog ng liwanag ang sumiklab, na tinataboy ang lahat ng puwersang madilim. Nagiging abo si Sepio sa harap mismo ni Gimo. Ang mga natitirang aswang ay tumatakas sa lahat ng direksyon. Tahimik pagkatapos ng bagyo. Lumuhod si Camidong, nabasa ng dugo ang sando. Nakaupo si Gimo habang humihinga, nakapikit. Gimo, nabulunan ang boses. Buhay tayo. Pinili namin na maging tao. Hakbang pasulong si Elisa, ipinatong ang kanyang kamay sa dibdib ni Gimo. Tinitigan siya ng bata, mga mata na katulad ng sa kanyang ina, liwanag at init. Kapag ang isang taong may halong dugo ay piniling ipaglaban ang pag-ibig, ang kadiliman sa unang pagkakataon ay dapat umatras. Kapag ang kadiliman ay itinulak pabalik,
ang liwanag ay hindi kinakailangang manalo. Dahil sa bawat patak ng dugo na tumutulo pa maaring may binhi ng bagong bangungot. Sa isang sagradong kuweba sa gitna ng kagubatan, naghahanda si Kamidong ng isang sinaunang ritual. Hinawakan ni Elisa ang sanggol at nakatayo sa malayo. Lumuhod si Gimo sa gitna ng bilog na asin, nakayuko ang ulo, nanginginig ang katawan dahil sa mga lumang sugat at kaguluhan sa loob. Kamidong, pagwiwisik ng puting pulbos sa ulo ni Gimo. Ang dugo ng demonyo ay itutulak pabalik. Ngunit ang sakit ay parang 1,000 apoy na nagmiminas mula sa loob. Gimo, nakapikit. Tinatanggap ko. Hanggat kaya kong mabuhay bilang tao. Sa tabi ni Elisa at ng anak natin. Kamidong chants. Golden light burns around the circle. Gimo screaming in pain, his back arched, his nails pulsed themselves out of his flesh. May itim na usok na bumubuhos mula sa kanyang bibig, sumisigaw na parang daan-daang kaluluwang pinalayas. Elisa, sumisigaw. Gimo! Patuloy sa pag-awit ng spell si Kamidong nang walang tigil. Sa wakas, bumagsak si Gimo, basang-basa sa dugo at pawis ang buong katawan. Katahimikan. Kamidong hinihingal. Wala na. Pag-aari na ng tao ang dugo mo. Gabi at araw. Umupo silang tatlo sa tabi ng apoy sa isang pansamantalang kubo sa gitna ng kabubatan. Pinasuso ni Elisa ang sanggol, ipinatong ni Gimo ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Gimo, bumubulong. Si Scipio ay nasunog hanggang sa mamatay. Ngunit bago siya namatay, sinabi niya ang bata ay hindi magiging isang normal na bata. Kamidong dahan-dahang tumango. Ang sumpa ng isang sinaunang aswang ay hindi nalulusaw kahit na ang katawan ay nawasak. Marahil ang iyong anak ay nagtataglay sa loob niya ng kapangyarihan na dati niyang pinangarap na taglayin. Tumingin si Elisa sa bata. Ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata, isang kakaibang gintong liwanag. Elisa, bahagyang nanginginig. Kahit na ano, anak ka pa rin namin. At poprotektahan kita kahit sa sarili mong kapalaran. Maaga kinaumagahan. Nakatayo silang tatlo sa tuktok ng burol kung saan matatanaw ang mapayapang nayon pagkatapos ng bagyo. Iniabot ni Kamidong sa kanila ang isang bag ng mga anting-anting, pagkain, at isang sinaunang handbook. Kamidong, let's leave bago pa malaman ng iba. Hindi lahat ay naintindihan na kung minsan ang pagiging iba ay hindi isang sakuna. Niyakap ni Elisa ang kanyang ama, nangingilid ang mga luha. Elisa, babalik ako kung isang araw kailangan mo kami. Kamidong, sa mabigat na boses. Hindi mabuhay para sa iyong sarili. At laging maging mapagmatya. Dahil ang kadiliman hindi namamatay. Nagbabago lang ito ng anyo. Bulong ese dilim. Naglakad silang tatlo pababa ng bundok. Binuhat ni Gimo ang mga gamit, hinawakan ni Elisa ang sanggol, nakatayo si Kamidong na nanonood, pagkatapos ay bumalik sa malungkot na kubo. Umihip ng malakas ang hangin. Isang tiktik ang lumipad sa mga puno, ngunit hindi nangahas na lumapit. Matiwasay na natutulog ang mukha ng sanggol. Ngunit nang imulat nito ang kanyang mga mata. Kalahating dilaw, kalahating itim, isang pulang buwan ang lumitaw sandali, at ang tunog ng tiktik ay umalingaw-ngaw sa mga tainga nito. Isang bata na boses, halos bumulong mula sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. Alam ko iba ang dugo ko. Pero alam ko rin kung sino ang tunay kong pamilya.
Nagpatuloy sa paglalakad sina Gimo at Elisa papunta sa kabubatan. Ang kanilang mga likuran ay unti-unting nawala sa ilalim ng mga puno. Naka-zoom in ang kamera sa mga mata ng bata. Ang tunog ng tibok ng puso. Itim na screen. Tapos na ang kwento. Ngunit sa kadiliman kung saan natutulog ang sumpa, may mga espiritu pa ring nanonood at mga bata na hindi pa nakakapili ng panig.